Ginugunita ngayong linggo ang kagitingan ng ating mga veterano na nanindigan at lumaban para sa ating pong bansa. Sa isinagawang wreath-laying kanina sa Taguig, muling binigyang diin ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pag-giit sa ating karapatan sa West Philippine Sea. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, isang pagsubok sa katatagan ng bansa ang mga nararanasan ngayon ng Pilipinas mula sa epekto ng gyera sa gitnang silangan hanggang sa panunupil ng China sa soberenya teritoryo ng bansa. Ito ang buod ng mensahe ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga veterano at mga miyembro ng Boy Scouts at Girl Scouts sa wreath-laying ceremony sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Bahagi ang activity na ito sa pagsisimula ng Veterans Week. Sinabi ni Teodoro na kung may makikinig o kung makikinig tayo at maniniwala sa mga taong nagsasabing ang Pilipinas ang nag-uumpisa umano ng gulo sa China, ay ibenta na lang daw ang Pilipinas at kalimutan na lang ang pangalan ng Republika ng Pilipinas. Ang pagsabi daw ng China na magpapatupad dito ng strong measure sa WPS dahil sa panggugulo ng Pilipinas ay isang test of national resolve kung paano natin ito haharapin. Una sa lahat, sabi ni Teodoro, illegal ang pagpapatupad ng anumang strong measures ng China sa WPS. Hindi na raw kasalanan ng Pilipinas na kinikilala ng ibang bansa ang teritoryo, karapatan at soberenya ng Pilipinas sa sariling exclusive economic zone. China lang daw ang ayaw kumilala dito. Dapat tandaan na ilang beses na ring sumubok ang Pilipinas na makipagsundo sa China pero hindi ito naging matagumpay. Pinangunahan ni Teodoro ang wreath-laying ceremony sa Tomb of the Unknown Soldier bilang bahagi ng panimulang aktibidad sa Veterans Week at Araw ng Kagitingan. Sa kanyang talungkot, sabi ni Teodoro na dapat alalahanin ang sakripisyo ng mga naunang nagbuwis ng pumat at kagitingan ng mga veteranong dalo ang gurisyo na unang pagtatanggol na ginawa ng mga veterano, hindi pwedeng tumikot sa mga hamon para pagtanggol ang teritoryo at soberenya nito. Maraming hamon na sa ngayon daw ang gusto gaya na lang ng gustong sumupil sa Pilipinas at ang internal defense laban sa mga separatist at terrorist group. Kaugnay naman sa pinirmahan nitong Marso na Status of Visiting Forces Agreement sa France, kailangan i-ratify ng Pangulo at bigyan ng concurrence ng Senado ang SOVPA sa nasabing bansa. Kung maaprubahan na ng Pangulo at Senado, pwede nang pakilahok ang French Navy at Air Force sa mga balikatan o kaparehong military exercises sa Pilipinas. May interest din daw kasi ang France sa Indo-Pacific territories nito, kaya akma sa stance o paninindigan ng Pilipinas sa rehiyon. Ang mga joint sale daw sa WPS hindi na kailangan ng SOVPA, kaya pwede itong gawin kahit wala pa ang nasabing kasunduan. At yan ang latest mula dito sa lungsod ng Manila. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston.